Boy, patay mo na ito ka na. Ano na ako? So good morning guys. Today is Saturday and OT 3 hours lang guys. Ang hapyang na OT namin yun eh. Pinapasok kami 3 hours lang. My God. Lakas ang hangin yun ah. Yan. Tumbo pa ang ating bike. So grabe yung hangin ngayon. Shit, parang babagyo. Pero kagabi guys is umuulan talaga. Ano, kasi si Gino pupunta dapat sa bahay kaso nga lang hindi natuloy. Umulan. Pero ngayon wala namang bakas ang pag-ulan eh. Ay nako. So magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Tayo ay papasok na naman sa ating munting trabaho para sa ekonomiya guys, diba? Grabe, Sabado naman. Nga pala si Jake ay nakauwi na, pero si Jura ay nandito pa. Doon tayo nag-aalala. Charot. Pero that's, okay lang naman yan. Okay, mas maganda yung may kaibigan ka dito na like ang pinupuntahan, no? Para bang ang bilis ng oras. Yung Sabado mo Sabado at Linggo ay matagal, pero kapag may kasama kang kaibigan is napakabilis ng Sabado at Linggo mo, di ba? Kaya nga lang wala tayong paligo-ligo, pero papasok tayo. Kasi kita ba naman guys is 3 hours lang yung aming overtime ngayon from 8 to 11. Ata hindi ko sure, pero parang pakinig ko kahapon ay 3 hours lang. Kaya sabi ko hindi na muna ako niligo kasi hindi naman worth it. Kaya nako, hindi na makakawasak, hindi na ako. So dito muna ako pa-parking sa kabila kasi wala naman dito yung isang Japanese ngayon. Kami lang mga trainee ang may pasok, may OT. Sayang 3,000 din to kapag nag-OT ka. 3,000 din, 3,000 yen. Init. Haba ang kasamahan dito. Hindi ko nga alam, hindi ko sure kung may pasok o wala eh. Meron yata siguro. Tanginang buhay to. So ngayon dala ko ating Insta360. So malay mo makapag-record tayo mamaya sa loob. Kung sakaling hindi ako magpipintura, makakapag-record tayo. Pero kung magpipintura tayo ay pass tayo sa record. Hindi tayo makakapag-record kasi pipinturahan lang ang ating camera sa loob. So dala ko ang aking Insta. Ayan oh. So dito ko lang yan lalagay. So dadali ko sa loob ng company itong ating Insta360 para hindi siya abyadin, no. Baga tututok mo lang siya. I mean, kiklip mo lang siya sa somewhere doon. Tapos yun, bahala ka na. Yan. O sana. O sana nga. Ano ba ang kasamahan dito? Si Gino maaga yung pumasok pero di ko alam bakit wala pa hanggang ngayon. Pero feeling ko papunta na yan kasi maaga din siya pumasok Parang kami lagi yung magkasunod dalawa. 7:26 in the morning. Nangangamba pa din ako baka walang pasok talaga pero meron yan. Buhay yung company. Kaya tanong ko si Gino ay bukas, ibig sabihin may pasok kami, o diba? So ano to, Shinoda. Madali lang naman siguro yung gagawin ngayon. Pero guys, oh Diyos ko po, ang daming ibababa oh. Dito muna tayo sa Yasihan guys. Let's go, let's change. So nauna naman tayo as usual. Pero dami ibababa oh. Ay Diyos ko, nakakapagod yan. Tindamit. This one.
Sarado. Saraduhi. So yun guys. So ngayon, kakalabas ko lang. Actually kanina pa from 8 to ano lang kami. 8 to ano pa kami? 8 to 11 lang pasok namin guys. So si Chunchay ay tsaka si Nabins ay nagpunta sa Atago. Yung pinuntahan namin nakaraan kasama yung mga ka-church nila, ka-church namin. Kumbaga sa amin din yung kasi puro Catholic yung sa Catholic Church. Ayun, kasama sila. So, ako lang naiwan sa bahay. Akala ko punta dito si Jura. Kaso nga lang, may kohay siyang pupunta. I mean, may kohay, may bagong trainee na darating sa kaila. Isinama siya ng boss niya, mamili ng mga gamit. So, ako na nandito. Di pala siya matutuloy. So, kaya hindi ako sumama sa Atago. Akala ko ay pupunta siya dito sa bahay. Kasi, syempre, kami na nga lang ni na Jake. Ako, si Jake, si Jura lagi ang magkakasama. Ang magkasama tuwing weekend. Pero wala sila. Tapos yun, ako lang dito sa bahay ngayon. So, kakain kasi ako. Sobrang init dito sa kusina, guys. Kasi tanghali. First time ko ulit na naiwan dito sa bahay ng ganito. May kanin ba ako? Yan. So, ito. Mag-iinit ako ng ulam kasi nagugutom na ako, guys. Wala na pala akong soup. Ay, may soft drinks pa pala ako. Yung niluto ko gabi na ampalaya. Kaso napakapait. Mamaya ihiwalay ko yung ampalaya sa itlog. Kasi hindi ko gusto, hindi ko trip sala yung pagkakaluto ko. So, na. 1 minute, pwede na yan. Tapos ito may binigay guys si boss. Yung parang ginger. Yan oh. Tapos napakasama ng lasa niya. Hindi naman napakasama. Actually hindi man ako madirain sa pagkain. Pero kaya ko siyang kainin. Pero iba yung lasa niya. So, baho. Para siyang ano guys. Tawag doon. Yung para siyang atsara. Pero gawa. Para siyang garlic na na ginger eh. So subukan natin kumuha. Pero ang baho niya. May suka siya guys. Ito. Try natin. Nilolo ko kaya maganda daw ito sa katawan. Pero sa kanya lasa niya. Hindi ko trip guys, pero hindi ko alam kung makakain namin to or tapon na lang din namin, no. Dami kasi oh. Isang jar yan na malaki, so binawas lang kami na beans, yan no. So maganda lang sa katawan. Kaya ko naman siya kainin although. So ito, bibigyan ko yung Myanmar para umunti yung amin ay ito na lang bibigay namin sa kaila. Kasi kailangan din na beans yung lalagyan yung Tupperware, kaya hindi namin ito pwede ibigay doon para magamit namin yung Tupperware na yan. So ito, ano ba yan, mga nakain ko dito, puro mainit na ba? Mainit na. Puro masustansya pero hindi ko trip yung lasa. So, hindi ko alam kung saan ko paglalagay yan. So, maybe dito na lang sa ibabaw ng ref. So, sana hindi tumulo kasi ang baho niya. Amoy gago. Yung para atsara ba na binulok? Ang amoy niya. Ganun guys. So, itong dito na lang to. Kasi pinapupunas ko yun itong rice cooker. Ay, shit! May siya oh. Nagtagas siya guys. Opo. Mag-aamoy naman to ngayon. So, ang gagawin ko ay pupunasan ko na lang. May amoy talaga siya. Na hindi ko trip, no? Kasi sumisilip yung sa gilid eh. Yan no, tumutulo siya guys. So, lagyan ko na lang siguro ng baho. Itong tissue, yung paglalagyan ko. Yan. Para ko sakaling gusto ni Chunchay kumain, nandiyan lang siya sa ibabaw. Kasi ito siguro ay bigay ko dun sa dalawang Myanmar. So yun, no? Nagkatas siya kasi tumutulo. My God, babaho itong apartment. Kailangan ko tugasan. Ewan ko kung pasan ako mamaya. Parang trip ko punta ng Magic, no? Pero tiyatapad ako, wala naman akong kasama eh. Sana sumama na pala sa ilog eh. Kasi nakalis na sila nung nalaman kong hindi tutuloy si Jura, no? Ayun, wala tayong magagawa. Ito, punas. Tapos ito, dito din. Lagyan ko na yan para mabilis lang. Asim! So, wala akong
magawa dito sa bahay, siguro maglaban na lang ako tapos later ay matulog na lang. Kasi lagi din naman tayong kulang sa tulog. My God! Ito oh. So di ko trip yung lasa talaga. Nung ampalaya. Sala yung pagkakagawa ko guys, dapat pala ay ito ay nilamas sa asin. Ang ginawa ko, binabad ko sa tubig na may asin guys. Pero sabi ni Trisha, dapat daw ilalamasin para mawala yung pait niya. Eh hindi, alam niyo naman ako, hindi man ako mahilig sa ampalaya. Pero kumakain ako kapag kain luto ni inay na hindi mapait. Pero pagka ganito naman na sobrang pait, ay nako, hindi mo papakain ito. Pero yung iba, nakain ko kagabi, kaso nga lang pilit na kain, kaya hindi ako nasarapan. Pero ngayon, tanggalin natin. So dagdagan ko na lang ito ng sausage siguro. So mamaya na lang ako gabi magluto ng, ano ba maigluto mamaya? Meron pa ako ditong yung sisig na Pure Foods guys. Pwede na siguro yun. So pwede na nga ito pang ulam pero dagdagan ko kahit dalawang sausage guys. Ito na yan. Ayoko ng gulay. Hindi naman sa ayoko ng gulay, ayoko ng ampalaya. So binapanood ko sa YouTube kung paano gumawa ng itlog na maalat. Kasi yung nag-upload ay nasa Japan din. So gumawa siya ng itlog na maalat. Siguro next week sa Natsuyasumi namin, 5 days yun, Sabado hanggang Wednesday, wala kami pasok. Siguro magawa ko yun. Ito yung Japanese sausage guys, na yung kapag ka naluto, pag kinagat mo ay pumuputok sa loob. Kaya much better kapag ka nagluto kayo nito ay doble ingat kasi pagkita nyo medyo lumalaki na siya. Butasin nyo na kasi minsan puputok. Kaya kung may kasamang langis yan, delikado. Tinatanggal ko lang yung pagka-frozen niya. Tapos, luto. So, prito lang naman tayo ngayon. Yun lang kasi yung lagi kong kayang lutuin. I mean, madami naman akong kayang lutuin. Kaso nga lang, syempre, tinatamad ako. Ako lang din naman yung kakain. Mostly, weekend lang ako nagluluto. Pag may kasamang kaibigan, sa either na ako yung pinagluluto o pinagluluto ko sila. So, ngayon, solo lang naman ako. Tama na ako sa pinarito. Ay, buhay ng nag-iisa sa buhay. Although kahit may kasama ako, kumbaga dapat isipin mo lagi na nag-iisa ka lang sa buhay mo. Na ikaw lang yung tutulong sa sarili mo dito. Pero in case naman, is nandyan naman yung mga kaibigan natin para tayo ay tulungan guys. Pero as much as possible is dapat isipin mo na lagi ay yung sarili mo bago mo isipin yung ibang tao pagka nasa ibang bansa. Saka dito, sabagay hindi naman ako nakaranas pa, pero kalimitan sa ibang bansa is mas mapagkakatiwalaan mo ay yung ibang lahi kaysa sa kapwa Pilipino. Pero so far dito naman sa Japan is hindi ko pa nararamdaman yon. Kasi kami nung din magkakasama dito Ito tubig na malamig. So sa sobrang init ngayon, yung tubig na to, maligam-gam guys. So, akala ko nga automatic to na sumasama yung heater ng tubig kasi may heater to. Ito guys ay yung normal na tubig kung ano yung kung malamig ba o kasi yung normal na nasa tubo kasi ito ay yung dumadaan sa heater. Ito guys, kapag winter yan madalas na magagamit to. Dito kapag summer ay malakas sa kuryente pero kapag winter ay malakas sa gas at kuryente. Parang pinagsama kasi pag nasa kwarto ka ay gagamit ka ng heater na aircon na heater ganun tapos o yung mga disaksak na umiinit tapos kapag lumiligo ka naman is gumagamit ka ng kuryente at gasol para sa heater ng tubig. Guys, yung heater ng tubig dito na nasa tubo yung nasa gripo ay ginagamitan ng gasol dito sa Japan. Pero iba yung kay na Jake, mostly yung ganun kasama sa gasol. Pero yung kay na Jake guys is lahat ay di kuryente. Pati yung sa tubig, di kuryente. Kaya wala silang bayad sa gasol, guys. Puro kuryente lang yung binabayaran nila. Kuryente at bahay yun. Wala silang gas. So kasi paborito ko sausage dito, guys. Ito, yung Japanese sausage na yan. Hindi lang makapag-uwi sa Pilipinas kasi kailangan ito process. Pag nawala to sa rep, baka masira lang hanggang Pilipinas. Ilang oras pa man din bago makauwi ng Pilipinas. Parang abutin ka na up to 8 hours bago ka makauwi or 12 hours. Pero syempre, 4 hours before or 3 hours before nasa airport ka na. Tapos 2 hours before dapat naka-check-in ka na guys. Pero check-in time ko nun is 4 hours before yung ako'y papunta dito. Pero pwede na yung 2 hours before flight guys.
Ito nga pala exhaust guys ng ano, ng ating lutuan. Kasi pag winter dito, asahan mo na hindi mo na mabubuksan talaga yung bintana mo kasi hindi mo susubukan buksan. Minsan kasi mas malamig pa sa labas kaysa sa loob ng rep. Totoo yan. Pag nga nagiinom kami at winter guys, yung alak namin siya nasa labas ng bahay. Tapos kapag kukuha kami, lumalabas na lang kami. Kukuha kami ng beer. Maganda nga pala itong stove na ganito guys. Kaso nga lang mahirap itong paglagaan yung pagpakuluan ng matatagal. Yung pagpapalambutan mo ng mga baka, ganyan. Kasi nga ay nag-automatic siya. Pag sobrang init na niya guys, nahina siya ng kanya. Tapos pag matagal mo na siyang naka-open, tapos sobrang init niya na talaga, namamatay siya ng pusa. So di battery yan. Pero ito yung battery niya oh. Yan yung nagpapa-spark. Pero itinatagal naman ng isang battery niyan ay kalahating taon. Sa amin ha, dun sa dati ko apartment. Pero dito ay siguro abutin sa amin yan ng kulang-kulang isang taon. Kasi bihira lang kayo magluto ng ano, palagian. Katulad ko, pag nagluto ako isang lutuan lang. Tapos hanggang 2 days, 3 days na yon. Kasi nagagamit ko lang naman tong pala namin, yung stove namin kapag ano na pag wala na akong pagkain tsaka paggabi. So sa umaga naman ay wala kaming ano, hindi kami nagkakain ng kanin. Ano, luto na siya guys. Okay, let's eat. Yun ang ating magiging tanghalian for today's video. Sarado natin, napakaliwanag. So yung kanin inubos ko na kasi tamo, ang dami. Kasi kung may matitira, mga isang platito na lang, sayang naman, no? Titigas lang. So alam nyo guys, ang pinakamaganda kasi sa akin is hindi ako pihikan sa pagkain, lahat kinakain ko. Tapos kung hotdog lang yan, kung itlog lang yan. So hindi ako talagang dapat gusto ko nito, dapat yung agahan ko ganyan, dapat yung ngapunan ko ganun. Kasi yan yung mga masasarap. Kasi ako, ang nasa akin lang is basta mabusog ako, okay na sa akin. Kaya yung natutunan ko kay Trisha na kung paano ba kumain talaga ng balance. Ano, dapat maggugulay ka din, hindi puro pinirito. Yun. Tapos ako talaga, sanay ako na mas madami yung kanin kaysa sa ulam. Dapat mas madami ang ulam kaysa sa kanin. Ari kong init. Kasi nung bata ako, kung limitado lang lagi yung pagkain, limitado lang lagi yung ulam, kumbaga ang pinakamarami lang lagi sa amin ay kanin. Ano kaya kung gusto mong kumain na madaming kanin, konti yung ulam, tipidin mo yung ulam mo, tapos damihan mo yung kanin mo, ganun. Hanggang ngayon pagtanda ko is nasanay akong ganun. Kaya yung ulam na kaya kong kainin ng isang kainan lang is nagiging dalawang kainan ko pa yun. Yung gano'n. Sa calendar nga, pag nagbila akong worth na 60 pesos na isang takal na ulam, kaya kong pagdalawahin kain pa yun. Pero kay Trisha, isang kainan lang yun. Hindi ko alam kung saan ako pupunta mamaya, parang trip ko lumabas Kasi may inipin ako pang nasa bahay. Mas malapit sa akin si Jake, pero wala na si Jake ngayon, nasa Pilipinas na, kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta mamaya. So, siguro kung may road bike na ako at hindi na ganito kainit, lagi ako nakay na Jura siguro. Na Jura Bell. So yun mga kawasak, hindi na natuloy si Jura dito. Tapos ayun, tapos sila, yung kasama ko nasa nasa ilog pa, pauwi pa lang. So ngayon, wala naman akong maisip na may ulam. Tapos nakakita ako ng karne ko dito na noong ko pang first week dito nabili. So tatlo to, isa na natira. So gawin ko lang siguro tong adobo. Pero ang gusto ko ay, ang trip ko ay piprito ko muna bago ko gawing adobo. Pork chop na adobo guys. So lagyan ko lang asin bago iprito para medyo may lasa na siya. So ganito pala yung pahirap pag wala kang kasama sa bahay. Nararamdaman ko na yung nararamdaman ng kasama ko. Kasi ako lagi yung madalas na wala sa bahay nitong mga nakaraan. Kasi nga si Jake ay pauwi na. At kahit di naman pauwi yun, ay wala akong magagawa dun. Kada weekend, sa either nandito siya or nandun ako sa kanila. So ganun lang yung routine namin dito simula nang dumating siya sa Japan. Tapos hanggang sa nakauwi ako, nauna umuwi. Tapos yun, siya naman yun na umuwi. After 2 years ko na nasa Pilipinas. So ngayon, ang gagawin ko ay prito ko lang muna ang ating pork chop. Pork chop ba tawag dito? Basta yun na yun. Tapos ito ay pang adobo mamaya. Parang dami ng bawang dito. Tapos yun nga pala ang aking sibuyas ay na din no. Para mabulok na. Medyo maitim na dito sa part na to. Check ko lang.
Ay, hindi pa. Goods pa. So, i-paper wrap, i-clean na wrap ko na lang to. Wala pa kasi akong plastic labo, nalimutan ko bilhin sa sa Daiso guys. Kaya ito muna yung gamitin natin. So, sabi, masama daw to yung pagkahiwa mo ng sibuyas, hindi mo na agad gagamitin. So, sa akin naman walang problema kasi 3 taon ko itong ginagawa. Dati nung first ko dito, first 3 years sa Japan. So, wala man naging problema sa akin. No? Kasi napakalalaki yung sibuyas dito. Kita mo. Hindi mo naman magagamit to sa isang lutuan lang. Unless kung nilagang baka, nilagang baboy, or bulalo. Yun, maganda to gamitin. Bago lang yan. So, malapit na naman ang sahuran. Kaya, no worries, guys. Nakasurvive tayo. Kahit na medyo may utang nung pumunta dito at nung pagdating ay nakasurvive naman. Yun nga pala, salamat sa aking mga kaibigan na tumulong sa akin nung pagdating ko dito. Lalo kay Jura. Siyang tumulong sa akin dito. Hindi niya ako pinabayaan talaga. Lagi niya ako kinakamusta kung may budget ba ako, kung may ba ako. Ganyan. Kasi nga alam niyang nagpunta ako dito nanggaling sa kanya. Prito lang to guys, saglit. So guys, ang ginawa ko ngayon sa karne ay hiniwa ko na para pagkain natin ay subo na lang na subo, no? Pero prito na yan. Hindi lang ganun ka-prito. Next ay ito ulit. Ulayin natin yung sibuyas na pagkarami-rami. Ayan sibuyas to. Pag nilaga, ang dami ay. Alright guys, ready na ating hapunan. Ito ay good for 2 meal. Alam mo tayo napakatipid. Tapos yung kanin natin ay pinalamig natin sa loob ng aircon. Kwarto na may aircon. Yan o. Oh, lamig na nga niya. Tayo na guys. Diba? Kasi ngayon may uploading tayo ngayon eh. So bukas pa naman ang post niyan. Anong oras na kasi? 7:45 in the evening guys. Alright. Let's go.